Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So napukaw ang interest ko nito kasi may nakapagpasa sa akin ng link, no? Actually, matagal ko na 'to napapanood sa FB. Si Apo Philip. Tama ba ako? Apo Philip. Ano ba name nito? Sorry ah. Si Apo Philip ba? Oh, Apo Philip Divine Healer. So, ito yung video niya sa KMJS, no? Bago lahat, disclaimer muna tayo. Baka mamaya may magalit na naman eh. Disclaimer, lahat ng sasabihin ko tungkol sa video na ito ay karapatan ko. Katulad nyo, protektado ako ng batas na nagsasabi na meron tayong kalayaan sa pamamahayag. Huwag nyo akong pipigilan magsalita. Kalayaan nyo mag-comment ng tungkol sa mga nasabi ko sa video. Huwag nyo rin kalimutan na kalayaan ko din sagutin comments nyo. Ang video na ito ay nakapublish sa public. Kaya wala kayong karapatan na magsabi na wag ko pakialaman. Ipa-private nyo sa may-ari ng video para hindi ko makita. Huwag nyo rin akong pagbibintangan na nagnanakaw ng video. Protektado ako ng fair use doctrine. Ano ang fair use? Paki-google na lang. So continue tayo dito, no? Ito si Apo Philip Apollo. So panoorin natin. Tira pa yung putulan ng... Take note ha, ako naman, hindi ko naman sinasabi na hindi totoo ang spiritual healing. 'Di ba? Contrary dun sa mga paniniwala or dun sa yung tinatawag na ina-assume nila na ako daw ay non-believer sa kahit anong spiritual. Skeptical believer po ako. Kung skeptic ako, gusto ko lang ng sapat na evidence. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi totoo 'yan eh. Bigyan niyo lang ako ng makatwirang ebidensya. 'Di ba? Para malay mo totoo naman talaga, 'di ba? Huwag kayong ma-offend every time na ginagawa ko ito, lalo na yung minsan pagka nag-question ka, sasabihin wag pakialaman eh. Bakit hindi? 'Di ba? Unang-una nasa public 'to eh. Pag na-publish sa public ay isang bagay, lalo nang katulad ni Apo Philip Apollo, nagpa-publish siya sa public ng ng mga videos niya ng panggagamot niya eh. Open for scrutinization na 'yon or scrutiny. 'Di ba? Kaya tingin ko kasi palusot na lang yung pag sinabi, wag mong pakialaman, hindi pwede. Nasa public eh. Public interest eh, 'di ba? Anyway, i-play natin. Sinubukan niyang gamutin ang lolang umiihiraw ng insekto. May mga nalabas sa Jingle Bells ni nanay. Nilabanan ng Malabas sa insekto, no? babaeng nabara at sinubukang gamutin ang babaeng pinapalaki raw ang tiyan. Inggit, anong kinaingitan mo dito? Aray ko! Aray ko! Ang manggagamot si Apo Philip. Actually, no, katulad nung reaction kong do sa video ni Brother James, 'di ba? Brother James Vicente, yung may malaking rosary ba 'yon? Kasi unang kong tanong kasi every time na may mga nagpapagamot sa ganyan, katulad nito, no. Misteryo sa akin 'to eh. Kasi skeptic ako, 'di ba? Syempre, ang unang Palaki iisipin raw ko ang tiyan. yung mga nasasaktan, no? Yung nasasaktan lang, okay lang yun. Pwede kong bigyan ng explanation na talaga naman masakit, may ginagawa siyang masakit. Kaya siya nasasaktan. 'Di ba? Ang hindi ko lang ma-explain minsan. Inggit, anong kinaingitan mo dito? Aray ko! Aray ko! Yung minsan pag may tinotorture siya. I don't know kung tama ba yung term na tinotorture,
Or minsan may inaano siya, may ginagamot siya. Hindi ko ma-explain kung bakit parang napapasagot niya. 'Di ba? Yung kanyang tinotorture. Pero may mga nakausap ako na psychologist or minsan may kinalaman sa psychiatric na yan daw. Shoutout Sir Dennis Alfred Pascual. Isa yun sa nakakausap ko regarding this eh. Yan daw, minsan, gusto kasi nilang maniwala daw eh. Kaya niya nasasabi na may kumukulam sa kanya. Pati si Sir Irvin Shubal, di ba? Siya rin ang nagsabi sa akin. Shoutout. Minsan gusto kasi nila daw maniwala na meron talagang sumasanib sa kanila, kaya minsan due to pain nasasabi nila na may kumukulam sa kanila. I don't know, hindi ko alam, hindi naman ako psychologist para i-explain yung niyan eh, kasi sila yung nakakalam, kaya nga patuloy ako naghahanap ng psychologist na pwede kong interviewin regarding this, kasi I'm so sure merong explanation behind that eh. Kasi nung una, magical nga sa akin eh. Paano niya nga naman nasasabi na siya ay, mangkukulam? Merong nga isang time na yung kay Sir Nick Banayo, nanonood ako ng video niya. Yung may sinasabi ni Sir Nick Banayo, fake daw. Siya mismo nagsabi fake. Pero sinasabi niya ng buo yung pangalan ng mangkukulam kahit na hindi pa niya tinotorture. 'Di ba? Let's say, ako si Violeta, hindi ito yung sinabing pangalan. Ako si Violeta de la Cruz. Halimbawa, gano'n Kinulam ko siya, pero hindi niya naman tinotorture. Fake daw 'yon. Sabi niya sa akin. Now, kung pwede mangyari sa fake na nasasanib mo, pwedeng mangyari habang tinotorture ka din. May isa namang nakapagkwento sa akin. Sir, comment ka dyan sa baba ha. Kung nakakalimutan ko yung name mo eh. Same ba ito kay Apo Philip Apollo din ba yun? Correct me if I'm wrong ha, kasi na-i-post ko, na-i-share ko yata sa FB or na-commentan ko. Or wala naman siyang specific na manggagamot na sinabi. Pero yung asawa niya daw, ay kaya daw napaamin na siya ay kinukulam at napapagpag din. Kasi nga daw, nahihiya din siya dun sa nanggagamot. Nakisama na lang daw siya. So, pwede pala mangyari yun. Na nakisama na lang. Well, dito sa senaryo na to, hindi ko alam. 'Di ba? Pero may mga explanation ang lumulutang regarding sa misteryo kung bakit nangyayari itong mga ganitong bagay. 'Di ba? So, ipagpatuloy muna natin. Ito nangyayari. Ang manggagamot, si Apo Philip. Alas 6 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila ng mga pasyente sa plotting ito sa Talisay, Batangas. Meron sa kanilang may cancer, diabetes, mga paralisado, kahit pa yung mga may sakit sa puso. Okay na po ako. Talagang gumaling ako sa kanya. Paano mo nasabing gumaling ka? I mean, ganito kasi para mo masabing gumaling ka, ito dapat yung parameter natin. Ito dapat, hindi pwedeng sasabihin mo lang. Kasi pwede kasing, meron tayong tinatawag na placebo eh. Placebo effect. Doon sa mga bagong nakakapakinig sa akin, i-explain ko na naman yung placebo. Ito yung placebo na ito yung may scientific basis naman ng placebo. Ito yung psychological kasi ito eh. Yung halimbawa, iisipin mo na gagaling ka talaga. For example, doon sa mga lang to, doon sa pakiramdam lang ito. Hindi ito doon sa tunay na sakit. For example, ganito, ginagamit yung placebo na yan kahit sa mismong ospital din. For example, dun sa experience ko sa isang hospital sa Pagamutang Bayan ng Malabon noon. Kasi nag-duty ako dun dati eh. Merong case doon na isang pasyente, sigaw ng sigaw, masakit daw ang tiyan niya. 'Di ba? Paulit-ulit ko na example to eh, pero ito yung pinakamagandang example kasi. Masakit daw ang tiyan niya. Lahat ng mga pumupuntang nurse doon,
minumura niya. Kasi kami naman, hindi naman kami pwede mag-administer ng drugs kasi walang supervision ng doktor. Tatawagan yung doktor, hindi makontak sa di malamang dahilan. Cannot be reached. Di ba? Hindi makontak, hindi namin alam yung gagawin. Nagagalit na yung pasyente. Minumura kami. Nagbabayad ako dito, tapos hindi nyo ako, no? Hindi naman pwedeng kumuha kami ng ibang doktor kasi hindi alam yung history ng pasyente. 'Di ba? Baka mamaya magbigay ng gamot kontra doon sa ibang gamot na tinitake niya. Now, ang ginawa nung head nurse, kumuha ng distilled water, tubig lang Wala naman yung tubig lang yun eh. Ang ginawa niya, tinurok niya doon sa dextrose. Sasabihin, ito ha, malakas na gamot ito. Pero tubig lang yon. Tinurok niya. Then maya-maya, tumahimik na yung pasyente. Di ba? Every time na pumapasok na doon yung mga nagra-rounds na nurse, sinasabi, nakatulog ako ng maayos, ang lakas ng gamot. Pero kung tutuusin, distilled water lang yon. Di ba? Doon gumagana yung placebo na tinatawag. Di ba? Naniniwala kasi siya na totoong gamot yung tinurok sa kanya, kaya gumaan yung pakiramdam niya, nawala yung sakit na nararamdaman niya. 'Di ba? Ginagamit na technique 'yan pagka meron nga minsan alam niyo yung sugar na yung pang diabetes, yung parang pills, yung parang tabletas, pero sugar siya. Pwede yun eh. Yung halimbawa, ito naman sa bata naman, ganito, pag masakit ang ulo, halimbawa, o ganyan, dun mo mabubuking ang bata pagka, nagpepeke-pekean eh. Maglagay ka ng, yung sugar lang na tablet, tas painumin mo. Pag gumaling yun, fake yung sakit nun. Hindi naman sa fake, pwede ring placebo effect din. Kasi wala naman yun eh. Di ba? Yung sugar pill. So dito sa case kasi ni nanay, ito sinabi niya, dahil nakapagpagamot siya kay Apo Philip Apollo, pwede, no? Yung mga may sakit sa puso. Okay na po ako. Okay na daw siya bigla. Now, hindi kasi valid yun eh. Kapag sinabi mo okay ka na, dapat, para ma-verify natin na totoo ito, meron siyang medical record na meron talaga siyang sakit sa puso. After niya dyan magpagamot, tingnan uli natin yung resulta. Pag nawala yun, good yun. Kasi kailangan natin gawin talaga yun, mga kababayan ko eh. Kasi ang piniprevent natin dito, yung mabigyan ng false hope yung mga kababayan natin. Hindi ko sinasabing hindi totoo itong ginagawa, no? Pero you can't deny the fact, sa hanay kasi nila Apo Philip Apollo, yung may mga manggagamo talagang peke. May mga manggagamo talagang manluloko. 'Di ba? Kahit saan naman, hindi lang naman sa spiritual na larangan ang maraming peke. Kahit sa medical field, may mga peking doktor din. Kamakailan lang may peking dentista din na nahuli, 'di ba? Kaya maging mapagmatsyag tayo. Hindi naman masama 'yun eh. Buti nga yung doktor mahuhuli mong peke 'yun kung hindi siya rehistrado sa PRC eh. Wala siyang lisensya. Di peking doktor siya, dito sa mga to, paano natin mamomonitor yan? Ano yung palatandaan na totoo yung manggagamot? Wala, di ba? Hindi natin masasabi. Gumaling ako sa kanya. Pero hindi ito klinika, kundi pwesto ng dinarayo ngayong albularyo. Para hindi magkagulo, bawat pasyente binibigyan ng numero. Dinaan po namin sa number para po walang magsingitan. Maya-maya pa, lumabas na ang kanilang pinakahinihintay. Si Apo Philip. Napapanaginipan niya. Pakaitim. Kinamusta muna ni Apo Philip ang pakiramdam ng kanyang mga pasyente. Pero sa kalagitnaan ng panggagamot, may isang babaeng nakapilan ang bigla na lang nagsisisigaw. Sakto no, nung nandyan yung KMJS. Hindi, joke lang ha. Totoo naman sakto nung nandyan yung KMJS, biglang may nagganyan.
Agad siyang nilapitan ng manggagamot. Ayon sa kanyang basa, ang babae sinapian di umano ng demonyo. Natawagan ko San Miguel Arcangel para parusahan. Andiyan lang ito sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Yan pati yung pagsasabi niya ng ganyan. Yung sa ngalan ni Yahweh. Yahweh kasi is tapos may pinagkakakitaan mo. Bawal yan eh. Kahit pa sabihin mo na na hindi naman ako naniningil na pero tumatanggap ka ng donasyon. Well, yung donasyon itself kasi, ito mga kababayan ko, since nabanggit niya yung word na Yahweh, biblical kasi yun eh. Marapat lang na gamitin natin ang Bible against dito. Pero kung sasabihin niya naman na hindi, ang power ko ay galing sa gabay, galing sa spiritual guide ko, or galing sa alien, di ba? May mga ganun eh. Galing sa alien ang power ko. Yung walang kinalaman sa biblical God, hindi ko pwedeng gamitin ang Bible doon. Pero pag na-mention niya na yung Yahweh, lalo na yon, 'di ba? 'Di ba yun daw yung name ng Diyos sa Bible eh. Kung kukonsultahin kasi natin yung Bible, mga men, sabi dito sa Mateo 10:8, magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, which is ito yung ginagawa ni Apo Philip Apollo. Tinanggap nyong walang bayad ay ibigay nyo ng walang bayad. So dito bawal ito, men eh. Kasi dito may tumatanggap ka ng donasyon eh. Well, yung katulad nun, babalikan ko yung pagtanggap ng donasyon ay hindi naman masama yon talaga. 'Di ba? Pero yung tinatawag kasing donasyon, yun ay kusang loob yun eh. Yung wala kang pahiwatig. 'Di ba? Yung bigla ka na lang bibigyan na wala ka namang halimbawa ginagamit mo Kasi kadalasan, I don't know kung anong sistema nito ni Apo Philip Apollo. Kadalasan kasi ito nandiyan yung box ng donation eh. Ibig sabihin, talaga, layunin niya na talagang maningil. Paghihingi pa rin ng bayad yun kung may nakaantabay ka ng box ng donation. Hindi katulad nung halimbawa, gagamutin kita, tapos sige, next. Tapos biglang hahabulin ka na lang, ay hindi sir, sorry. Kahit tulong ko na lang po sa kabutihan nyo. Di ba? Bibigyan ko kayo ng, yung kusang loob kang bibigyan. Wala namang problema dun eh. Pero yung nandyan ka, tapos magpapabayad ka. Lalo na ito, Sir Apo Philip Apollo, 'di ba? Mahilig kang gumamit ng pangalan ng Diyos eh. Katulad nito, itong nakita ko, yung sa Shopee, link mo ba to? Wait lang papakita ko sa inyo mga kababayan ko. Bawal ito, men eh. 'Di ba? Yan katulad nito. Ito binibenta mo 5,000, men. Ano ba? Maliban na lang kung fake account ito nagbebenta na to, 'di ba? Disclaimer. Pero kung ikaw ito, bawal ito eh. Lalo na yung pangalan pa ng Diyos yan. Alam nyo ba na itong tetragrammaton na to galing sa old scripture to, na talagang ito daw yung ito yung pinaka-accurate na name ni God the Father. Yung tetragrammaton na yan. Kasi kung titingnan niyo yung niyan, yung pinagmulan niyan. Saan ba 'yon? Ito Yan di ba? Yan Kasi ito, pag tin-translate mo sa ating alphabet yan, mga minamahal kong nakikinig sa akin. Ang niyan, ang translate, ito kasi, pag binabasa kasi ito, from, di ba ang ordinaryong basa natin, from left to right. Ito naman, from right to left ang basa nito. Kung ito translate mo sa ating yan, ang basa dyan ay, natin kung ito, H to.
H W H Y. Yan. Eh kung pag binabasa yan from right to left baliktad So kung baliktad babasahin yan, lalabas yan Y H W H. Biblical God ito Walang kahit na sinong alam kung paano basahin yan. Yung name ni God na yan. Kaya yung mga nag-translate, no, nilagyan na lang ito ng A tsaka E. Naging Yahweh. Due to language barrier naman, yung iba, wala kasing available na Y sa kanila Ito, pinaltan nila ito ng J. Ito naman, pinaltan ng V. Tapos nilagyan na lang ng E. Nilagyan ng O. Tapos ito nilagyan ng A. Naging Jehovah. Pero walang nakakaalam kung paano basahin to. Talaga sagrado yung name na yan. Tapos, ibibenta mo. Ito Grabe ka naman. 5,000 pa ang binibenta mo. Anong meron dyan? Kung totoong Diyos yan, ayaw niyang pagkakitaan yung pangalan niya Di ba? Yung kinakalakal ang salita ng Diyos, bawal yan, Di ba? Dito pa nga lang sa panggagamot na to, bawal ito Kasi may nagsasabi sa akin, katulad nito, no? Yung nakaaway ko doon sa vlog ni Apo Philip Apollo. Diba? Sabi niya ganon, ang katulad ni Brother James Vicente ay nakasulat sa Ecclesiastico. Ito daw yung manggagamot niya daw. Ito daw yon. Tingnan natin Ecclesiastico 3:8, no? 38. Sabing ganon dito, nakalagay daw dito, igalang mo ang manggagamot ng marapat sa kanyang katungkulan sapagkat ang Panginoon din ang nagtakda sa tungkulin na yan, sabi daw. Kung tinakda ng Diyos yan, dapat hindi niya nilalabag yung magpabayad. Now, kung ginagawa niya ay magpabayad, hindi yan tinakda ng Diyos. Kasi bawal na bawal yan Di ba? Ibigay nyo tinanggap nyong walang bayad, ay ibigay nyo ng walang bayad. Bakit ka magpapabayad? Diba? Ang sasabihin nyo naman, paano mabubuhay yung manggagamot? Yung mga sangkap nun, yung mga ginagamit daw sa panggagamot, hindi naman libre yun. Yung paswelduhan daw dun sa ano niya, bawal Diba? Alam mo ba, si Jesus Christ, nagtrabaho yan. Diba? O, ano natin doon sa Marcos 6, basahin natin yung Marcos 6, no? Ito yung patunay na si Jesus Christ nagtrabaho para mabuhay. Sabi dito, sabi sa Marcos 6, umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ng kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Nagturo si Jesus Christ. Maraming tao ang nakarinig sa kanya. Sa kanilang pagkamanghay, nagtanungan sila, saan niya natutunan lahat ng yan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagawa ng himala? Nagtataka yung mga tao Matalino si Jesus Christ may wisdom. Tsaka nakakapagpagawa ng himala. Sabi nga, paano nagawa ng mga taon to? Tapos sabi dito, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Alam kasi doon sa lugar na yon, kasi kilalang kilala si Jesus Christ doon ang karpintero Kaya nga dinescribe siya, anak ni Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, Judas at Simon. Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Kaya hindi sila makapaniwala. Alam nila na karpintero si Jesus Christ doon. Ibig sabihin, trabaho talaga ni Jesus Christ na karpintero. Nagtrabaho siya. Kasi hindi dapat pinagkakakitaan ng pangalan ng Diyos. Hanap tayo ng talata,
Sa 2 Corinthians 2:17, sapagkat hindi kami katulad ng marami na gumagamit ng salita ng Diyos para sa sariling pakinabang, kundi bilang mga tapat na sugo ng Diyos ay nagsalita kami para kay Kristo sa paningin ng Diyos. Diba? Dahil sa pakinabang daw. Kaya ito, let's say, wag na tayong mag-argue, no? Wag na tayong mag-argue. Yung sinasabi ng iba na, paano yun? Nakakapagpagaling. Di ba? Nakakapagpagaling eh. Tututulan mo ba yun? Nakakapagpagaling? Nakasulat din yan, mga kababayan ko. Dito naman sa Mateo 24:24, ang sabi, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng kamanghamanghang himala at maaari at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging mga hinirang ng Diyos, kahit mga maka-Diyos na maliligaw talaga dito 'di ba? O ano ang para hindi tayo maligaw, ano ang dapat nating gawin? 'Di ba? Ito hindi ko na dinidebunk yung power, ha. Let's say may power talaga si Apo Philip Apollo. 'Di ba? Pero nasusulat din talaga magpapakita ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan yung mga yan Ang purpose nun, iligaw ka. 'Di ba? Now, anong gagawin natin para hindi tayo maligaw? Inutos na naman uli yan. Sabi dito sa unang Juan 4:1, mga minamahal, huwag kayong magpasipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Inutos pala yun nasubukin Kaya pag may mga ganitong kabobo na nagko-comment sa inyo na sinasabing gano'n, ikaw mismo ang bobo, nagpapanggap na maraming alam. Naging immortal ka ba nung nakialam ka? 'Di ba? Ayaw nilang pakialaman 'di ba? O sinasabi sa akin, paano mo unawaan at maintindihan kung palagi mo ipipilit yung alam mo sa bagay na hindi mo dapat pakialaman? Ba't hindi ko dapat pakialaman? Inutos nga na suriin 'Di ba? Yung mga supporter na mga manggagamot, wag daw pakialaman. 'Di ba? Hindi mo dapat pakialaman. Ba't hindi ko papakialaman? Inutos ng Diyos, suriin 'Di ba? Yan ang mga sinasabi sa akin ng mga manggagamot Kung maka-Diyos ka, bakit susuwayin mo to na inutos nga Tapos kayo, ayaw niyong suriin kayo? Bakit? Wala namang problema kung totoo kayo Maraming mga minamahal, wag niyong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin pa nga daw, i-test nyo ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos. Kasi meron talaga mga spirit na gumagawa ng himala. Nakalagay naman dyan na ililigaw kayo. Alam nyo yung nangyayari, instead na Diyos ang pasalamatan nyo, kung sino-sinong pinasasalamatan nyo pag gumaling kayo 'Di ba? Ito din sa unang Tesalonica 5:21. Suriin nyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Pinapasuri Tapos babawalan nyo na wag pakialaman. Ano kayo? Mas marunong pa kayo sa Diyos na sabi nyo ay doon ang galing ang power nyo? 'Di ba? Kaya ilang beses na ako nag-PPM dito kay Apo Philip, hindi ako pinapansin kahit comment Ang gusto lang namin, obserbahan lamang yung ginagawa niya. 'Di ba? Ito, hindi ko na dinidebunk yung power, ha. Malay mo, may power talaga siya. Kasi ang usapin na ito kung talagang sa Diyos ba ito o hindi Alam niyo mga kababayan ko, kung hindi sa Diyos yung paniniwalaan nyo na yan, yung mga kumakalakal sa pangalan ng Diyos. Ayan sa 2 Korinto 11:14 ang sabi, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapanggap na isang anghel ng liwanag. 'Di ba?
kapag may pagpapanggap na nangyayari, trait ito ng ano ni Lucifer eh. Hindi ako nagsabi niya na. Yan. Kapag napatunayan nyo na hindi sa Diyos yung nagpapagamot sa inyo. May ano yan, may balik yan mga kababayan ko. I-glorify mo ang iba. Hindi yung Diyos sa nangyayari sa yung ano. Anyway, may oras pa ba tayo? Balikan nga natin to. Tingnan natin yung ito no, yung mga nangyayari dito. Yakapin. Siguro may Skip ko na gusto ng siya sa konti. akin. Papanaginipan mo lagi. Opo. Dito na raw niya naisipang lumapit kay Apo Philip. Akin lang to. Hindi. Mahal ko siya. Hindi pwede. Isang araw matapos magpagamot kay Apo Philip, si Lara Lynn tuluyan na raw nilubayan ng kanya raw manliligaw. After nung nagpagamot ako sa kanya, kinabukasan nag-alay ako. After ko mag-alay, nakita ko siya dyan, sa may atis. Ang mukha niya sugatan. Bata pa lang daw si Spirito. Apo Philip, batid na niyang meron siyang di umano, espesyal na kakayahan. Naglalaro kami ng kapatid ko ng payong. Ispadahan kami ganyan. Nasundot yung ganito ko. Dugo to, ang dami. Sa nararamdaman ko, may init na gumaganyan. Nanay ko, nagulat. Dadalhin ako sa ospital, pinag-pray niya ako muna. Nililinis yung sugat. Hinahanap niya ngayon yung sugat dito sa noo ko. Wala siyang makita. Diba? Kadalasan ganyan cool pag kinikwento lang. Pero tingnan natin, ito nga yung magiging test eh. Kung yung mga kwento ni Apo Philip Apollo, mapaninindigan niya. Diba? Ang mangyayari, if ever na manood sa akin si Sir Apo Philip Apollo, kukuha kami na random na pasyente mo dyan. Random hindi namin sasabihin kung alin dyan. Diba? Na talagang may sakit. Then, gagamutin mo yon, dadiagnosan mo yun na kung kulam man yun. At pag nagamot mo yon bilang may kulam, oobserbahan namin yun. Ang hindi kami kukuha ng mga simpleng masakit ng ulo ko, parang kinakapusong, hindi ganon. Ang titingnan talaga namin dyan, yung mga, katulad nung may gangrene na ginamot mo dati na kamo ikinukulam, yun ang kukunan namin ng test. At titingnan namin yun kung gagaling talaga. Maraming ganon na magpapagamot sa inyo. At yung may mga lab test talaga. 'Di ba? Titingnan namin. Kami ang magpapatest uli nun kung talagang gagaling yung pinagamot mo. Ayun naman ay kung willing ka. Pero kung hindi, di hindi. 'Di ba? Tingnan na lang natin kung talaga naman totoo. Di totoo nga naman na nakapagpagaling. 'Di ba? Pero kung mas maganda sana kung may test na ganun. Hindi naman bawal yun eh. Diyos din naman na nag-utos nun na subukin eh. 'Di ba? Mula raw noon, pinag-aralan ni Apo Philip ang makapanggamot hanggang isang araw may lumapit sa kanyang di umano kinulam. O isang test din Kasi ang kwento niya, nag-ispa-ispadahan daw sila na nasugat daw siya. Tapos nung pinagdasal daw siya ng nanay niya, wala na yung sugat dahil papa-hospital daw siya. Ang ganda na istorya, di ba? Ngayon naman, ang gagawin natin, hihiwaan ka namin dito. Total, kaya mo naman pagalingin ang sarili mo. Ayon sa deklarasyon mo dito sa video, hihiwaan ka dito. Tingnan natin kung gagaling. Now, pag gumaling, i-endorso kita. Magiging, magiging tagasunod mo ko. Sumpayan. Kasi nagdeklara ka ng ganun eh. Yun, aksidenteng nasundot ka lang ng ispa-ispadahan, di ba? Gumaling bigla. Siguro naman pag sinugatan ka dito, ura-urada, mapapagaling mo. Yung gamot mo, yung gamot mo, yung sugat mo. Di ba? Lahat kami mag-aabang. Yun, ay kung papayag ka lang naman na itest. Itatag kita dito sa video, sir. Just in case na mapanood mo. Kasi alam mo, malaking tulong itong ginagawa mo eh. Sa mga kababayan nating walang, kesa magpa-opera, di ba? Kung nakakapagpagaling yan, malaking tulong yan. Di ba? Pagtulungan natin na i-spread yung word na talaga nakakapagpagaling ka. Kaya lang, nasa pagpapasya mo yon pagka papayag ka ba or hindi.
Kung hindi ka papayag, hindi natin malalaman kung ano yung totoo. Di ba? Tinry ko gamutin. Nag-okay naman siya hanggang sa, syempre, yung word of mouth. Sa kabila nito, tila ipinagkibit balikat lang daw ni Apo Philip ang kakayahan niyang makapanggamot. Katunayan, inuna niya ang kanyang pag-aaral. Natapos siya ng kursong entrepreneurship at may masters in business administration pa. Ayos ah. Pero sa dami raw ng lumalapit sa kanya para magpagamot, nito lang Hulyo, tuluyan na niyang niyakap ang kanya raw calling. Yung kapangyarihan ng panggagamot, hindi talaga sa akin yun. Kay Lord yun, tumadaan lang sa akin. Pero pinagkakakitaan mo. Yan ang mahirap kasi pag nagdedeklara ka. Ayan o, may donation box ka oh. Hindi na donation yan, kabulshitan na yan eh. May donation box eh. Ibig sabihin, nagpapaalala ka sa mga tao, oy, magbayad kayo ha. Kasi ang tunay na donation, walang kahit na anong ano yun eh, influence eh. Or manggagaling yun sa ibang tao. Halimbawa, uy, tulungan natin si Apo Philip kasi marami siya natutulungan. Sa ibang tao, sa third party manggagaling yung pwede yun. Pero yung ikaw mismo maglalagay dyan ng donation box. Tapos nagbebenta ka pa. Ewan ko kung sa'yo yun ha. Yung 5,000 na pampaswerte ba yun? O ano? Ewan ko mga kababayan ko, di ba? At sa tuwing siya'y nanggagamot, pinapakiramdaman daw muna ni Apo Philip kung kinulam ba talaga ang pasyente o sinapian o sadyang may sakit lang. Kahit anong tubig to, dala ng pasyente or dito, babasbasan natin para maging healing water. Sa rin yan. Tetest din natin. Lahat ng diniklara mo dito, itetest natin. May alam mo kung pagtetestan yan. Yung healing water mo na yan. Ayoko makakarinig ng kabulshitan na na hindi ka kasi naniniwala kaya hindi nagiging effective. No. Mas powerful ang ng Diyos. Kay Jesus Christ nga ang dami nag-doubt eh. Hindi naman naging dahilan 'yun para makapagpagaling siya. For example nga, 'di ba? Yung sundalo na umaresto sa kanya, hindi naman niya believer 'yun eh. Tinapyasan si Pedro ba 'yon ng tenga? Pinagaling ni Jesus Christ. Hindi naman requirement ang maniwala eh. Power talaga 'yun yung pagpapagaling. 'Di ba? Kaya yan na number 1 na red flag din eh. Kapag sinabi, hindi ka kasi naniniwala kaya hindi ka gumaling. Hindi pwede. Disqualified yun. Dadusalan ko yung tubig, pag nag-iba yung lasa, pag mapait, akulam yun. Pag matabang, mga elemento yan. Pag lasang ulan, mga kaluluwa. Walang specific amount, sila ang bahala mag-donate kung magkano. Pag nakita kong walang-wala talaga, sabi ko, wag na. Nahiya na ako tumawag. Hindi Kapansin-pansin sana pinamigay mo na lang na medalyon. marami sa kanyang mga pasyente, mga kapos o walang pera. Katulad ni Jeffrey na 5 taong naging bedridden matapos maaksidente. Yung bus po na sinasakyan po namin, may iniwasan po siyang sasakyan. Dumulas-dulas po siya, tapos nagbali-baliktad hanggang sa na-aksidente po na spinal cord ko po ay nadali. Totally paralyzed po ako nun. Kaya po ako nakapagpagamot sa albularyo kasi po, yung financial po, kasi wala naman po akong trabaho. Namamaga ngayon ang kanyang paa kaya hindi siya makalakad. Iba po akong sinasabi nila minsan po, may kulam. Matapos lang daw ang unang gamutan niya kay Apo Philip, nito lang nakaraang linggo. Hindi eh. Hindi ako convinced eh. Kasi nakikita dito may picture na tinitherapy kami eh. Ayan oh. Invalid eh. Kasi kung ako ang tatanungin, dapat wala kang, hindi ka sa ilalim sa mga ganito eh. At pag gumaganyan ka talaga, mag-i-improve talaga ang kalagayan mo. Unfair naman dito sa mga sa mga healthcare worker na anong tawag dito, na tumulong sa na hindi mo sila bibigyan ng credit. Ayan nakikita naman dito na PT yata ito, physical therapist to, di ba? Paralyzed po ako nun. Kaya po ako nakapagpagamot sa albularyo kasi po, yung financial po, kasi wala naman po akong trabaho.
Namamaga ngayon ang kanyang paa kaya hindi siya makalakad. Iba po ang sinasabi nila minsan po may kulam. Matapos lang daw ang unang gamutan niya kay Apo Philip, nito lang nakaraang linggo, guminhawa raw ang kanyang pakiramdam. Parang na-refresh po yung katawan ko, parang lumakas. Placebo. Tapos pagka 3 days po nawala, medyo nag-okay po. Yung sa pamamaga ng paa, pati sa pain niya sa likod, mataas yung chance na correlated siya doon sa aksidente niya mismo. It's very important na talagang magpa-konsulta sa isang specialista. Sila po Correct. yung talagang may kakayahan na gamutin talaga yung problemang meron dun sa nararamdaman ng isang pasyente. Follow-up check-up lang ngayon. Kahit may kulam, sinasabi ko magpatingin kayo sa doktor, baka sinasabayan lang ng kulam o barang. Hindi, di ba? Kahit anong uri ng sakit, di ba? Nakalagay dito, malulubhang sakit at kulam. Ibig sabihin, ba't biglang lilipat na sa pagdoktor? Yung sasabihin ni Apo Philip Apollo. Pag sinabi Tamo ha? Kahit may kulam, sinasabi ko magpatingin kayo sa doktor, baka Wait. Kahit may kulam, magpatingin sa doktor, baka sinasabayan. Pagpapalusot na to, sorry Apo Philip Apollo, pagpapalusot na ito eh. Isang pasyente. follow-up check-up lang ngayon. Kahit may kulam, sinasabi ko magpatingin kayo sa doktor, baka sinasabayan lang ng kulam o Yun ba sinasabi mo? barang. pag Tinatimingan naman kukulam. Yun ang pinaka-bullshit na explanation na narinig ko. Baka sinasabayan lang. Palusot yun, sir eh. Di ba? Kung kulam, kulam lang. Kung sa ospital, ospital lang. Now, kahit pa sabihin mong, let's say, ito ha, let's say sabihin natin, kaya mo namang gamutin eh. Both, di ba? May healing water ka nga eh. Bakit minsan pinapasa mo na sa ospital pagka hindi? Yung ginamot mo bang may gangrene? Gumaling ba yon? Hinahanap ko nga yun eh, yung link na yun eh. sinabi na ng hospital yung gastos dun sa kurso ng sakit, umaatras na kasi wala siyang savings. Totoo yan. Naranasan ko din yan eh. Pangalawa, wala siyang HMO card. Ang payo natin, pumunta naman tayo sa doktor para meron naman evidence-based tayong medicine. Kanya-kanyang paniniwala yung mga tao. Hindi pwede sir na kanya-kanyang paniniwala eh. Yung sa religion, I do agree. Pero pagka ganyan kasi sir, ang pinag-uusapan natin dito, pagiging objective eh. Hindi pwedeng dahilan yung kanya-kanyang paniniwala. Ang kanya-kanyang paniniwala, pwede mong basagin yan kung talaga napapagaling mo eh. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na hindi ako naniniwala. Itong may gangrene ang paa, hindi ako naniniwala mapagaling mo yan. Napagaling mo. Walang kwenta yung paniniwala dito sa usapin na ganito. Nag-a-apply lang yung kanya-kanyang paniniwala na yan sa sa religion, sa politics. 'Di ba? Pero pag dating sa ganyan, talaga namang kung nakakapagpagaling ka, kahit ba naman hindi ako maniwala eh. Kung nakakapagpagaling ka, ano magagawa ko? Pero kung ang sinasabi mong paniniwala ay yung lulukohin mo lang yung tao na gumaling siya kahit hindi, paniniwala nga naman yun. Kaya kailangan kasi evidence, sabi ng doktor, evidence-based eh. 'Di ba? Chinek up siya na ganito. Then, magpapagamot sa'yo, isasalang sa check-up uli. Pag wala na makita, yun. I-endorse pa kita or ikakalat ko pa yung power mo. Pero pag ganito, men, kadalasan dahilan yung kanya-kanyang paniniwala na yan eh. Evidence-based naman tayo, may gumagaling. Sino yung mga gumagaling na yon? At yung gumaling ba na yon? Saan yon? Ba't walang naipresenta ang KMJS? Evidence-based. So, kung evidence-based, papayag ka magsuri kami. Marereplyan mo na ako doon sa mga PM ko sa'yo. Medicine. Kanya-kanyang paniniwala yung mga tao. Evidence-based naman tayo, may gumagaling. Pag minaramdaman sila, Ito. Let's say may gumagaling nga, no? Wala namang problema doon kung may gumaling. Ngayon, tingnan natin yung average, yung statistics. Sa mga nagpagamot, let's say dyan sa nagpagamot na 100 yan, ilan ang gumaling dyan? May data ka?
Kasi madaling ikwento yun na may gumaling eh. Sino yung gumaling na yon? Ano yung sakit niya ng gumaling? Baka mamaya kasi pumunta sa'yo dyan na nilalagnat, ginamot mo, kinabukasan magaling na yung lagnat. Eh gumagaling naman talaga yung lagnat eh. 'Di ba? Or ubo o sipon. Nasakit at walang makita yung doktor, willing ako i-accept sila. So kailangan walang makita yung doktor. Eh paano yung nagpagamot sa nung yung aksidente kanina? Pwede natin itong maipaliwanag through placebo effect. Yung simpleng pagsabi sa atin na tayo ay gagaling and naniniwala tayo, very powerful kasi yung mind natin. So nagkakaroon din tayo nung biglang strength. Sirapin, putulan lang yun! Unang-una, kapag ginagamit mo ang kapangyarihan ng Diyos sa panggagamot o pagpapalayas ng masamang espiritu, hindi naman talaga yun ang bawal na sinasabi ng simbahan. Kung nakakatulong ka naman sa tao at hindi nasisira ang pagkatao ng tao, sa tingin ko, wala namang masama doon. Sa mga kapuspala, Kung nakakatulong. 'Di ba? I do agree doon sa sinabi ni Father kung nakakatulong. Pero kung placebo lang 'yon, mahirap 'yon. 'Di ba? Medyo guilty din kasi yung pare diyan sa sa may bayad-bayad eh. 'Di ba? Pati kasal may bayad. nananatiling mga albularyo ang takbuhan. Marami. Pero ang mas nakakatakot na katotohanan, marami sa ating mga kababayan walang kakayahang malunasan ang kanilang buhay na sa pakiwari nila impyerno. Kaya mga kababayan ko, ito magtatapos na ako. Importante talaga may ipon ka. Mangakuha ka ng pera, no? Bangko mo na agad yun. Hirap sa atin, bibili agad tayo ng iPhone eh. Ng mga lalo ng mga OFW. Pag nagkaroon kayo ng extra, ipon. Tapon sa bangko agad. Tapon sa bangko. Kaya ikaw, Kel ha, nakakausap ko to si Kel mag-OFW yan eh. Sinabi ko sa kanya, hindi mo obligasyon ang tumulong sa iba. Tutulong ka, okay lang yung mga small amount, no? Kasi kung mabuti ka naman tao, pero yung ikaw na yung bubuhay sa iba, hindi mo obligasyon yun. Tapos yung uuwi ka, magpapainom ka. Di ba? Tapos mga kamag-anak mo bibigyan. Hindi mo, ang obligasyon mo lang, pamilya mo lang. Kung may extra, mag-ipon. Hindi mo alam kung anong gastos ang pwede mong harapin kinabukasan. So yun lang muna. Apo Philip Apollo ha, peace be with you. Kung willing ka na mag-observe kami, andito lang kami. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.